Ha? Malalaki gulong eh. Pagkatapos nga ng initial track test run natin para sa setup ng Super One chassis for BMAX, more or less, nakita na natin yung mga weakness ng setup na to na nag-lead nga dun sa crash, sa pagiging unstable niya. So, nasira nga yung cowl. Fortunately, naikabit naman natin siya. Pero, as I've mentioned, nung nakaraan, hindi na natin siya gagamitin, i-retire na natin siya para ma-preserve yung cowl since vintage cowl na nga ito. So ilan sa mga na-notice natin is yung dun sa dragon back or sa mga jumps na instead of diving siya, mauuna yung front, naiiwan yung likuran. So basically kasi ang motor nito nasa likod, and then siguro kailangan natin ang solution dyan, igsian yung play or dagdagan ng weights dito sa harap. Also, kailangan natin extend yung weight na ito from here, kasi hindi siya nasa gitna eh. Iuurong natin dito sa harapan. And then yung instability nitong tail. So ito yung stock na tail lang, hindi siya yung reinforced na roller stay. So gagawa natin ng paraan yan. Meron tayong papalit na 3-point roller stay attachment. Ito na nga yung version 2.0 ng BMAX setup natin for Super One chassis. So sahin natin yung mga modifications na ginawa. For example, dito muna tayo sa harapan. So yung damper niya, nilagyan lang natin ng additional na small damper para dual action siya. So hopefully pag jump niya, makikita natin yung effect. And then yung plate sa ibabaw, yung mounting plate, pinalitan natin ng HG. Doon sa gitna, pinalitan natin yung wing ng S1 doon sa ng EX side stay. And then naglagay tayo ng reinforcing plate. Tapos pinalitan natin ito, nilipat lang natin yung weights na nakalagay dito before, dito sa harapan. Tapos pinalitan natin ng small block na dampers. Doon naman sa likod, as you can see, kinabitan natin yung 3-point attachment na rear roller stay. So tinanggal na natin yung stock na rear roller mounting. Tapos naglagay din tayo ng double plastic rollers doon sa ibabaw. So isang aluminum roller, 19s din siya, 19mm din siya. Tapos pinalitan natin yung Super X na FRP plate ng high grade na carbon din. So para mas matibay siya. Pero as far as the brakes are concerned, yung pa rin, yung 1mm pa rin yung thickness. Yun. So, testingin natin ngayon sa tracks ulit. Test run natin kung effective nga yung ginawa natin na modifications. Ito na yung bagong cowl na gagamitin natin for Super One chassis. Kasi nga, na i-retire na natin itong Tom Gody special na cowl since delikado na gamitin. So ito yung Shiro Kumako na cowl. Actually Super 2 chassis siya na Animal Racer. So kasya naman siya sa Super 1 chassis. So ito yung susubukan natin ngayon. For our warm-up lap, as usual, gagamitin muna natin yung atomic tune na motor before tayo mag-time runs dun sa higher na motor. After ng first run, akala natin everything is okay, including yung plates. Pero it turned out na hindi niya kaya yung pressure, yung chassis. So, ayun nga.
na bali yung mounting ng screw. Buti na lang si Brickyard, meron siyang part out sa display cabinet, and fortunately meron siyang stock ng S1 for only 75 pesos. So kinuha na natin to para replacement dun sa nasirang chassis natin, para ma-transfer lahat ng mga parts. Okay, pagkatapos natin ilipat ng parts dun sa bagong chassis, ito na yung close-up nung nabali na part. So since luma na nga siya, hindi niya na kaya. Hopefully itong part out na S1 na nabili natin dito sa Brickyard, kaya niya yung pressure sa mga runs. Since okay naman yung replacement chassis natin after the warm-up lap, proceed ngayon tayo sa testing gamit yung mga higher motors. Ha? Malalaki gulong eh. Hindi, oo nga, kaya mga hyper. Pati nung mataas naman yun. 4-1 siya na torque. Oh, torque tune. Oh. Try ko. Meron ako dala hyper eh. Yun. Kaya hyper. Kaya? Oo. Pero ano, ang battery ko 1.35 lang. Ha? Na meron naman, pero kinontrol ko talaga, binabaan ko lang para sure. Ha? Pwede naman. Naka-large kasi. Naka-large kasi ako. Naka-large. Hindi ako nagdala ng small eh. Dahil eh.
Meron tayong nakasabay sa practice run. Ang gamit siyang chassis, CFM, yung Meta ngayon. Obviously higher motor yung gamit niya, pero ang gear niya is 5.1. Dali sa corners, bagal lang sa akin. Yun, unahan. Propeller. Ah, Para sa last test run natin for the day, gagamitin naman natin yung power dash motor na binili rin natin dito sa Brickyard. So, yung pagbe-break in ng power dash, abangan nyo sa separate video para makita nyo kung paano tayo mag-break in manually. One run lang ginawa natin dito, syempre to play safe para hindi na maulit yung possible na consequences in case na mag-force outage siya. Ito na yung best lap times for this track time session. So sa mga succeeding na track time, ibang VMAX setup naman ang tatakbuhin natin dito sa Brickyard. And by that time, iba na yung setup. So hindi natin alam kung technical siya or more on speed. So abangan nyo na lang yun. Salamat sa panonood hanggang sa dulo. Don't forget to like this video and then pasabay na rin na subscribe. See you on the next one.